Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa second Bangkok Summer International Chess Open, and dito po si Grandmaster Daniel Kison ay talagang sumasagitsit na. So ang titingnan po nating laro ngayon ay yung laban ni GM Kison versus kapwa niyang Pilipino si Jerish Velarde. Punta po tayo sa ating game. Black po si GM Kison, white si Velarde. Ito po nag-start with D4, Knight F6, C4, G6, Knight C3, Bishop G7, and then E4. Ito po ang favorite ni GM Kison, ang King's Indian opening. So pagka D6, Knight F3, castling, Bishop E2, nag C5. Ayan, so kung nanonood po kayo ng mga live stream ni GM Kison, ito ang paulit-ulit niyang tinitira, and pagka-castling, key-napture and capture na transpose po sa parang Sicilian kung saan merong Maroczy bind structure ang puti. Ayan, so Knight C6, Bishop E3, Bishop D7, and then pa Queen D2, capture, capture, Bishop C6, and F3. So actually ito po, opening ko rin ito as black eh. No, ang mga opening namin ni GM Kison halos pare-parehas lang. And itong linyang ito, parang tinanggal ko na po sa aking repertoire. So hindi ko na siya masyadong ginagamit kasi medyo ipit ang itim, tapos mahirap humanap ng counterplay. Ang lakas kasi nitong pawn structure. Hindi yan basta-bastang makaka-breakthrough ang black. And kung titingnan po natin ang time ngayon, ang oras po ni Jerish Velarde, 1 hour and 35 minutes pa. Ibig sabihin, shoot na shoot sa opening prep si GM Kison, nasa 1 hour and 15 minutes na lamang. Ayan, so nag A5, ito po lahat ay mainline, and then pagka B3, Knight D7, nag Bishop F2. Ito actually parang slight inaccuracy po yan. Dapat dito lang sa E3 ang atras. Ayan, so sa E3 lang ang atras, or pwede rin po kainin itong bishop, and then pagkakain, King H1 with the idea of F4 and then F5. Yan po yung malalakas na lines dito against Sicilian Maroczy bind. So ibalik po natin, nag Bishop F2. Although siguro preparation pa rin ito ni Velarde, ano? Nag Knight C5 si GM Kison, Rook A B1, and dito na magaling sa middle game po talaga ang parang forte ni GM Kison, nag F5. So binasag itong center pawns, although nagkaroon ng mga possible weakness sa gitna po ang itim. So kinain dito, Rook takes F5, Bishop D1, and of course merong slight advantage ang puti. Pero very creative po ang galawan ng pyesa ni GM Kison, nag Queen F8. Ayan, so ginalaw papuntang gilid yung queen, paka Bishop E3, nag Queen F6. Ayan, although malaki po ang lamang sa oras ng puti, medyo naging amateur yung pag-handle niya ng time, kasi dito po inatake ang knight, kailangan mo pong gamitin yung iyong oras. Kasi ang laki ng lamang mo, no? Parang lamang ka ng around 40 minutes. Merong mga kaguluhan sa posisyon na maganda na kailangan mong isipin. Hindi yan na pwedeng basta-bastang ititira mo kagad. At nag-knight E2 kasi kung papansinin natin, hindi po nag-isip. So 30 seconds lang ang ginamit. Pagka knight E2, nawala po lahat ng kalamangan. So dito, pag under attack ang knight, dalawa po ang magandang tira. Pwede yung positional lang, yung rook C1. So didepensa lang po ng knight. At least nandito pa yan sa center. Controlled ang mga central squares. Or pwede rin yung magulong linya, which is G4. Ito pong G4, kulong ang rook. So wala pong pwedeng puntahan. No? Ayan, no? Kulong rook. Dito lang papuntang E5, and then Bishop D4. So ito of course napakagulong linya
ang kakalabasan, quality down po si GM Quezon, pero merong weaknesses papunta dito sa king kung saan dyan hahanap ng counterplay ang itim. So halimbawa pagka rook f8, pwede mo na yan kainin eh. Kain, knight d5 para masaran yung bishop. May slight advantage ang puti pero talagang aatake po si GM Quezon dito. Ayan. So ibalik natin. Lahat pong yan hindi niya na isip kasi ang bilis niyang tinira. Nag-knight e2. So ngayon, nakawala na itong rook kasi may maganda pong idea si GM Quezon na kapag knight e4, nakatalon yung knight papuntang gitna. Of course, hindi mo pwedeng kainin. Kamatyas ka sa f1. Kaya ang ginawa is na nag-queen e1 and nagkapalitan dito knight c3, capture, capture, and pagkapalit ng mga pyesa dito halos slight advantage pa po ang itim kasi siya pa ang mauuna. Meron siyang threat na a4 and then pagkakain papasok yung rook sa gilid. So makakauna pa dito ang posisyon ni GM Quezon. Pag rook c1, bishop b4, once again, yun pa rin ang threat. Tapos uunahan ka po sa gilid. Kaya ang nangyari na forced mag a4 ang puti. And ngayon, ang ganda nung positional play na binitawan dito, nag-bishop c5. Pagka-capture, capture, ang ending bad bishop. Ang natitirang bishop ng puti. So ito po, ibibigyan ko lang po kayo ng tip. Meron pong tinatawag sa chess na Capablanca rule. Kapag ang bishop mo ay natitira is puti, dapat ang pawn mo ilalagay mo po yan sa itim. So yan po, rule yan simula pa nung unang panahon, kaya nga Capablanca rule po ang tawag. Itong bishop na ito, yan po makikita nyo gagawin ni GM Quezon. Lahat ng pawn niya, ilalagay niya yan sa itim. Aabangan po natin. So nag-rook e1, under attack ang e7, so nag king f7, bishop c2, rook d8, bishop e4. So ito magandang ginawa ni Velarde dito kasi pinalit niya ang bad bishop. Pero yan, inabangan lang ni GM Quezon yan, ng king f6 lang. Siguro nag-aalangan dito, ayaw niyang kainin kasi pag kumain dyan, ma-open up yung weakness sa b3 and baka mapilahan. No? So king f2, nag e6, king e3, rook e5, pa king f2, nag h6 si GM Quezon, and then nag rook cd1. Ayan. So kung ibabalik po natin, siguro para sa ikakasimple ng posisyon, dapat kinain na lang itong bishop. Ayan. Para mas simple, wala kang pinoproblemang bad bishop. Pagkakain, mag-rook ed1 ka na lang. Kahit maatake po yan, halimbawa mag-rook b8, didepensahan mo lang, bitin pala ito. Pero palagi mong pwedeng depensahan. Ayan. So pagka inatake pong ganyan, depensahan mo na lang. At least napupunta ka sa rook endgame kung saan palagi pong malaki ang chance ng tabla. Ayan. So nag-rook cd1 dito, nag g5, so talagang aatake na dito sa king side. Nag-rook d4, king e7, depensa lang doon sa weakness. And then pagka rook ed1, rook d7, bishop d3. Ayan, talaga hindi na naipalit yung bishop, ano? King d8, and then dito nag-rook e1. Ito po sa tingin ko ang naging fatal mistake. Kasi yan po ang isang mali ng mga lower rated players pagkalaban nila is yung higher rated. Talagang gusto nila makipagpalitan ng pyesa. Pero minsan yan pong pagpapalitan ng pyesa, napapasimple ang posisyon, lalong nakaka-outplay ang isang higher rated player kagaya ni GM Quezon. Kasi dito dapat ang ginawa niya is h4. Ayan. Gumawa na lang ng counterplay dito. Halimbawa mag king c7, kain, and then rook g4, then with the idea of rook e1, pagkapalit dito under pressure yung g5 pawn. Ang nangyari kasi, pagka rook e1, natulungan pa
no? Kasi itong rook na ito parang misplaced na sa harap. So kinain ni GM Quezon pagkakain, E5, ngayon yung rook mo naman ang parang makukulong. And yan po ang nangyari dyan. So nag-rook G4, rook G7, talagang kukulungin ni GM Quezon, bishop F5, king E7, pagka rook G3, H5, ayan na po. Mapapansin nyo, wala na pong magandang square yung rook na ito. Pagka rook H3, king F6, bishop E4, and then H4, nabuo na ni GM Quezon ang Capablanca rule. Lahat pong ng pawn napunta na sa itim. Yung pawn ng puti, hindi nasunod sa rule. Tapos nakulong pa yung rook sa H3. Ayan. So medyo tagilid na dito ang posisyon ng white. So kinain, kain, and then pagka G3, ang drawback niyan, kulong na yung rook mo. So hindi na po makalabas. And na-force sa mga king moves, king E2, king F5, king E3, and then D5. Ayan, sugswang itong rook sa gilid. Pagka-capture, capture, king E2, rook H8, king E1, and then D4. Ayan, inuunti-unti na. Pagka king E2, rook H7, king E1, and E4. Ayan, nasugswang na kasi yung puti, wala na pong mapuntahan yung rook, no? So pag kumain, of course, kulong ang rook. Kaya ang only move is nag G4 check. And then pagka G4, king F4, capture, capture. Ang ending, merong pass pawn dito. Once again, kulong pa rin ang rook. Kaya na-force na po ibigay ang isang pawn. Pagkakain, rook B3, rook B7, king D2, king D5. Pag king D3, king C5, yun ang problema. Merong pass pawn sa gilid. So, dalawang pass pawn na po. So, pag rook B1, nag B3, A5, king B4, and then pagkakain, rook A7, and dito po resign na si Jerish Velarde kasi kakainin lang ito, tapos papasukin na ng king, and wala na pong magagawa ang puti. Ayan, ang ating game for the day. Tingnan po natin ang current standings. So, si GM Quezon nasa board 1 na po with 6 points. Ang kalaban niya ay si GM Gariev Timur with also 6 points. Tapos meron pang isang 6 points si Concho Michael Jr. also 6 points. Ang kalaban si IM Georgiev Ilya. So with 5.5. Grabe, ito na po yung parang penultimate round kung saan very very crucial na every win must count. So pagka ito pong game ni GM Quezon mamayang alas 3 na ipanalo niya versus Gariev Timur, yan po medyo lumilinaw na baka Pinoy ang mag-champion. So abangan po natin yan. Mamaya po yan i-analyze po natin sa ating YouTube channel. So yan lang po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.